What's up mga netizen? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Saan ka mang panig ng sulok ng mundo ngayon? Mabuhay ka hanggat gusto mo. At God first. Panonoorin nating balita ngayon mula kay GMA Integrated News. Paki-subscribe ang kanilang channel at paki-like and share na din. Ito, yung balita nila ngayon, may mga lima silang balita dito sa isang pinalabas lang. So, una yung sa langis, no? Bababa at tataas daw. Minimal lang naman to. Pero yung matindi dito, barko ng China, nakaangkla, malapit sa katubigan ng Zambales, no? So, bali, itong mga to talaga, grabe, no? Ang titigas din ng ulo. At talagang sanay na sanay silang gumawa ng yung ganito, yung parang wala silang pakialam kahit sa ibang bansa, no? Hindi sila natatakot, no? So, bali, ang masakit pa nito, pinapatay pa nila yung AIS nila, yung na automatic identification system nila para hindi sila matagpo o talagang alam na alam mo na doon pa lang hindi ginagawa ng kalokohan, no? Pero nung puntahan ng ating mga PCG, natagpuan nila yung 7 tripulante mga Chino nung nanggaling daw sa Coco. So parang nakiki-angkla lang daw dahil mahal nga daw yung fee dun sa ibang lugar or dun sa may pier. Pero ang tanong nga, yung dito sa pinaglihan nila, wala namang pier dun. Saan sila magbabayad, no? At saka, bawal na bawal yun. Yung mga ganyang kung saan lang nila gusto, di ba? At dapat imbestigahan din to, no? Kasi, malay mo, 7 lang yung nakita dun. Yung pala, nakababa na yung marami, no? Palagay natin kahit di natin alam, baka daan o libo na kasakay dyan, di ba? Tapos, ay kalat na dito sa loob ng bansa natin, di ba? At o kaya may mga epektos na naipuslit na. Kaso ang masakit nito, bakit kasi hindi na-detect ng sa nag-check or nagbabantay ng karagatan natin yan or meron tayong radar? Di ba binigyan na daw tayo ng Japanese ng ganun na madidetect yung mga paparating pa lang na kung ano man yung mga ship na yan, malaki man o maliit. So although pinatay nga yung AIS nila, pero tingin ko naman dapat yan naaagapan. Pero buti na lang na nasita rin at nakita rin, no? Kaso yun lang sana, sila lang talaga yung 7 na yan ang nandun talaga. Walang ibang nandun at nakapasok na sa bansa natin, no? So, halina tayo, umpisahan natin, panoorin natin to, no? Mga netizen. May paggalaw muli sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa gasolina, posibleng hanggang 45 sentimo ang tapias presyo kada litro. Hindi naman tiyak kung rollback o price hike ang ipatutupad sa diesel, pero kaunti lang ang mababago sa presyo. Naasahan naman magtataas presyo ng hanggang 20 sentimo kada litro ang kerosene. 7 tripulanteng Chino ang naabutan ng Philippine Coast Guard sa pag-inspeksyon nila sa isang nakaangklang barko sa Zambales. Saksi, si Ian Cruz. Nakaangkla malapit sa dalampasigan ng San Felipe Zambales sa West Philippine Sea ang isang Sierra Leone registered na barko. Nakataas pa sa tuktok nito ang watawat ng Pilipinas. Patay ang AI. Grabe, no? Nilagay pa nila yung watawat ng Pilipinas, no? Parang nga naman pag kami mga ordinaryo nag-check lang, barko ng Pilipinas yan, wala yan. Okay na yan, di ba? Talagang alam na alam mo yung mga utak utak pa lang ka talaga eh. Mga Chino talaga na to, wala nang ginawang kabutihan. AIS o Automatic Identification System ng barko, kaya hindi na-detect ang kanilang presensya. Pero naispatan na nagpapatrolyang tauhan ng Coast Guard Substation San Felipe. Una itong napansin itong Miyerkules ng hapon. Hindi raw makontak sa radyo ang nasa barko na ang tanging marka. Ang dami, di ba? Hindi makontak. Nakapatay yung AIS nila, yung Automatic Identification System. Diba? Tapos may flag na ginamit pa yung flag natin samantalang mga Chino sila. Diba? So ang dami. At bakit andyan sila? Ano ginagawa nila dyan? Diba?
Kaya yan dapat yung barko na yan, kumpis ka yan. Hindi na yan pwedeng pabalikin sa kanila at yung mga nahuli dyan mga Chino, ikukulong yan dapat hanggat wala silang maipaliwanag na maganda dyan, no? Kasi pwedeng talagang naghatid ng maraming kontrabandos ng mga droga yan or kaya palagay natin mga komunista na nagpasukan sa bansa natin kahit mga 100 o 500 lang yan, napakarami na nun. Kasyang-kasya dyan ay Hyperline 988 sa bridge nito. Kinaumagahan, inakyat ng Port State Control at K9 unit ng Coast Guard ang barko. Ang nadatnan doon ng Coast Guard, 7 tripulanteng Chino na umalis daw sa Hong Kong noong May 11. Sinuri din ng K9 ng barko at walang nakitang droga. Ayon sa Philippines, wala nakita ang droga, baka nakuslit na kasi, no? Huli na kasi malamang hindi naman maglalayag yan ng ganyang umaga or tanghali Maglalayag yan madaling araw. Coast Guard sa Maynila talaga yung destinasyon ng barko na ito na may mga tripulanteng Chino. Pero mahal daw yung anchorage fee doon sa Maynila, kaya pinili nila na dito na mag-angkorahe sa San Felipe, Zambales. Ang problema, ang susunod nga pala dito yung trailer truck na tumagilid at nalaglag malapit dun sa sapa or pinaka-bridge ng tulay. Buti na lang walang nadaga ng sasakyan at dapat talaga pagka gada babiyahe, dinodouble check talaga yung sasakyan at kung ano man yung karga-karga mo, no? Nakalimutang ilak yung pinaka-container pan kasi di ba may 4 na lock yun. So baka syempre mabigat na, kaya napaandar ng maayos, kaya nakalayo-layo. Kaya kahit di mabilis yung truck, talagang pakita mo, tumaog talaga. No? At sa susunod na balita naman doon, mawawa yung nagsalpukang motor at saka tricycle. No? So yung matanda na nasa tricycle, ayun, medyo may edad na kasi kaya patay. At sugatan din yung asawa niya na babae. Pero yung sa motorista, masyado daw mabilis magpatakbo kaya medyo malaki rin yung damage niya pero hindi siya napuruhan. Halina to, patuloy natin po, no? Magdang netizen. wala namang pier dito at saan magbabayad ang mga Chino kung walang mga namamahala dito. Ayon sa Coast Guard, sabi raw ng kapitan ng barko na nabili umano ng isang kumpanyang Pilipino ang barko kaya sila nasa bansa. Walang notice of arrival sa local PCG ang barko na normal na ginagawa ng mga didikit na lokal. Malusot na lang yan, no? Dapat yan imbestigahan at kumpiskahin na yung barko na yan, no? Talagang gagawa pa ng kalokohan niya pag pinagbigyan pa yan At ikulong na yung mga inchik na yan kung talagang illegal sila rito. Wala sila dapat na dito sa atin, no? At dapat kung papasok sila, mag-ano sila ng yung maayos na proseso. Hindi yung parang kadalasan kasi ugali ng mga yan, nag-illegal entry ang mga yan. At foreign vessels. Kaya on hold muna ang barko habang nag-iimbestiga ang mga otoridad. Tinatayang 130 nautical miles ang distansya ng San Felipe sa Bajo de Masinloc. Baka may kinalaman dyan diba? O Panatag Shoal, kung saan nagaganap ang matinding girean sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas. Ayon sa PCG, kanina umaga, nag-inspeksyon sa barko ang mga taga-Bureau of Immigration. Nagpunta na rin sa San Felipe ang mga tauhan ng Zambales Provincial Environment and Natural Resources Office. Allegedly ito meron dredging vessel. Suspended po ang dredging dito sa lugar na to. So yun ang pinalam namin. Marso pa ipinatigil ang dredging activity sa San Felipe. Mula rito sa San Felipe, Zambales, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Muntik mahulog sa sapang isang container van ang tumagilid ang trailer truck dito sa Cebu. Sa Pangasinan naman, patay ang isang tricycle driver matapos makabanggaan ng isang motorsiklo. Ating saksiyan.
Tumagilid sa Butuanan Bridge ang isang dumaraang trailer truck na may kargang 40-foot container van sa Mandaue City, Cebu. Natanggal sa truck ang container van na nasaro naman ang mga railing ng tulay kahit di tuluyang nahulog sa sapa. Matindi yan, no? Bayad talaga yan. Yan, yung damage niyan. Babayaran niya ng kumpanya, ng may-ari ng truck na yan. At yung driver, sigurado, iaawas sa sahod niya yung mga ibang ibabayad yan. Kasi ano yan pagkakamali talaga yan no? Buti, walang nadamay na mga sasakyan kasi babayaran din nila yun. O lalo higit sa lahat, yung buhay ng tao kung sino man yung nadaganan yan. Bigat yan, no? Bigat talaga yan. Kaya dapat yan, double check yan. Hindi basta nilalapag lang, no? Ligtas ang driver at kanyang pahinante. Kwento ng driver, hindi naman mabilis ang kanyang pagmamaneho. Ini ang unaga niya. Ang kurbada dia na, punas kurbada. Medyo takilid na siya niya. Akong karga, medyo bugat man kayo niya. Pagtakilid niya sa container, paglihok, nadayon ang container, nadayon magkatikilid mga pagkatumba na to. Ayon sa Mandaue City RRMO, posibleng hindi nailak ang container sa truck. Tanghali kanina, wasak wasak yung pagkakaano ng angkla ng truck nung binaba. Kaya inaayos nila yan At talaga ng gano'n, kita mo sa bagay, marami rin nasira yan At bayad talaga yan, no? Kaya mo, ang bago-bago pa rin yung truck, kahit papaano At yan dapat dino-double check talaga yun. Hindi malamang nalak yung yung pinaka container van dun sa truck, no? Dapat chine-check ng mga nagkakarga niyan Breaker. nasimulan ang pagtayo at paghatak sa tumagilid na truck gamit ang isang monster tow truck. Dahil sa pangyayari, kita rin ang pinsala sa nadaganang railings ng tulay. Patay naman ang 76 anyos tricycle driver matapos makabangga ng isang motorsiklo sa San Carlos City. Patay, no? Tricycle tsaka motor. Ibig sabihin, mabilis, no? Hindi naman basta mamamatay yan kung hindi ganun kabilis yung pagkakabanggaan nila, no? Sino kaya mali dito? Malamang yung, sasabihin na. Pangasinan, kinilala ang biktimang si Bernabe de Guzman ay Kasi ang tricycle, hindi rin naman ganun pwedeng magmabilis tumandar, no? Darang dead on arrival dahil sa dami ng tinamong sugat. Sugatan naman sa insidente ang kanyang misis. Malakas talaga. Kung hindi malakas, bakit naputol yung paa ng asawa ko? Malamang yung bangga doon mismo sa left side ng driver. Kaya putol yung paa nung matanda yung matandang asawa niya. Patay din. No? Talagang doon talaga pumuro yung motor. Malamang. Kaya sana sa mga motorista natin, lalo naka-single na mo, dapat hindi ganun kabilis talaga. Kasi hindi mo makokontrol pagka yung nagkamali ka na. So, sobrang bilis nun, hindi mo na alam kung ano yung pwede pang mangyari. No? Parang nalaginip ka na lang mo. Aksidente ka na. Kaya dapat yan, pag nagpapatakbo ka, kung magmamabilis ka, siguro yung mga expressway, hindi ka naman pwede doon. Pero yung mga lugar na ganun na, yung mga wala na masyadong sasakyan, diba? Pero kung alam mo yung mga sasakyan pa dyan, yung tamang andar ka lang, yung kayang pang kontrolin yung motor para pumreno. Kasi nakasingle ka, delikado talaga yan. Critical naman sa ospital ang nakabanggaan nilang rider. Ayon sa kaanak ng nasawi, pauwi ang mga biktima na sakay ng tricycle matapos bumili ng pandesal. Sabi ng kuya kong panganay, kakausapin yung nakabangga na yung suporta lang po niya sa gastusin namin. Ayaw na namin magpa-blocker. Nakatakda sila Mabait pa, hindi pa nagsampa ng kaso. Patay yung nila Tatay pa nga nila yun Pero hindi kasi alam nila na accident nangyari. Pag-usap sa kaanak ng rider sa himpilan ng pulisya, paalala ng PNP sa mga motorista maging maingat sa pagmamaneho para makaiwas sa disgrasya. Para sa GMA Integrated News, ako si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. At saka nga pala, Madam Netizen, panahon natin sobrang init, di ba?
grabe na yung global warming at saka talagang may El Nino tayo ngayon. Ibang klase na yung global warming, kaya ganito yung nararamdaman natin, sobrang init, no? Kaya hangga't maaari, magdala tayo palagi ng payong, towel, face towel, at saka lalo na yung water. Hangga't maaari nga yung mga nasa jar na gano'n, puno ng yelo. No, kasi talagang uso ngayon, kahit sabihin mong healthy ka, yung heat stroke. Kaya mas maganda rin talaga na kumpleto tulog mo kung lalabas ka sa ganyang kainit, no? At syempre medyo naka-exercise ka at palaging ganun, exercise. Kasi para talagang yung ganyang mga pangyayari na pwede tayong ma-heat stroke na hindi natin malaman, bigla na lang tayo tutumba. Kailangan talaga i-healthy natin yung katawan natin, lalo na sobrang iba rin yung panahon ngayon. Sobrang grabe init niya, no? Kailangan malakas ang resistensya nila. Mahigit 12 milyong Pilipino ang may hypertension batay sa 2021 Expanded National Nutrition Survey. Ayon sa DOH, tinuturing na traidor ang sakit na karaniwang natutuklasan kapag inatake na ng komplikasyon. Saksi si Mark Salazar. 45 anyos si Milo Florendo ng mass stroke. Isang iglap na walang pinanggalingan dahil wala naman daw siyang nararamdaman. Walang bisyo, walang sigarilyo, pag-uwi ko lang, yun lang, init lang. So, minsan, no, yung masakit dyan pag wala kang kabisyo-bisyo Kasi ang katawan mo talaga dyan, parang alagang-alaga. Kaya konting pagod o hirap na maramdaman mo o init, ganyan na nangyayari, no? Like sa minsan, yung iba may mga bisyo talagang yung resistensya nila minsan mas malalakas. Pero hindi ko naman sinabi na magbisyo at huwag alagaan ang sarili. No? Pero more drink water tsaka exercise talaga at tamang tulog. Kasi nga parang heat stroke na yun. 2 dekada nang naka-maintenance medicine si Milo at natuto ng pakiramdaman ang kanyang katawan. Ito namang si Alan Landera, aksidente ring na-discovering hypertensive siya nung magpa-check up para sa ibang dahilan. Mataas ang cholesterol, tsaka high blood. Tsaka mataas konti ang sugar ko daw. Traidor na sakit daw ang hypertension ayon sa Department of Health dahil karaniwang nadidiskubre kapag inatake ka na ng komplikasyon gaya ng heart attack o stroke o kaya kidney failure. Pero minsan, may early warning ang alta presyon gaya ng pagkahilo, sakit ng ulo, panlalabo ng mata, palpitation at panghihina. Normal ang blood pressure mo pag ang BP mo is less than 120/80. Borderline, tinatawag natin kung ang BP is 120 to 139 over 80 to 89. Hypertension, katulad ng sabi natin, dapat more than or equal to 140 over 90 on 2 separate occasions. Dapat panay-panay. Kaya siya silent killer, walang nararamdaman. Kasama si Milo at Alan sa mahigit 12 milyong Pilipino na may hypertension ayon sa 2021 Expanded na. Tapos sa kadagdag yan, yung sobrang init, nakakatakot yan. Kung may mga ganun ka ng sakit, talagang nakakadagdag yan, lalo na nakatuto ka sa heat stroke. Mga nga yan, yung biglaan ka na lang matutumba kahit wala akong nararamdaman, yung mga nakakatakot yan, lalo na habang nagdadrive ka. National Nutrition Survey. Ang high blood pressure increases the risk of pwede kang mag-atake sa puso, heart failure o kaya sudden cardiac death. Ikinakampanya ng DOH ang edukasyon sa tamang lifestyle para maiwasan ang hypertension. Hindi dapat maalat at matamis kumain at huwag katamaran ng exercise. Malaking factor din ang timbang. Kung kabilang ka sa 23 milyong Pilipino na obese, 65 to 75% ang tsansa mong maging hypertensive. Kailangan din yung iba pa nag-exercise din tayo and syempre yung mga bisyo. Number 1 yan, exercise, no? Kahit everyday lang, pero kahit mga 15 minutes, no? Bago maligo, tapos mabilis ang shower lang, para at least everyday,
pinapawisan ka at gumagana yung mga muscles mo, mga nerve mo. Iiwasan natin siya. Paninigarilyo ang binibigyang diin ng DOH bilang pangunahing kalaban dahil sa nakakaalarmang datos na 1.1 milyong kabataang edad 13 hanggang 15 ang naninigarilyo na. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar ang inyong saksi. Mga direktang biyahe mula abroad, papuntang Ilocos Norte, Bohol at iba pang tourist destination sa bansa. Target po yan ng Administrasyong Marcos ngayong gustong gawin ng Pilipinas na tourism powerhouse sa Asia. Saksi, si EJ Gomez. Good news yan, maganda yan, no? Yung diretso mula sa abroad, papunta sa tourist spot na dito sa Pilipinas. Para syempre, ang mga target natin dyan, yung mga, turismo. No? Mula Luzon hanggang Visayas hanggang Mindanao, hitik sa nagagandahang beach, kabundukan at iba pang magagandang tanawin ang Pilipinas. Batid ni Pangulong Bongbong Marcos, mahigpit ang kompetisyon natin sa iba pang bansa sa Asia pagdating sa turismo. Sabi niya yan sa paglulunsad ng Tourist Rest Area sa Pagudpod, Ilocos Norte na mahalaga raw para maisulong ang Pilipinas bilang tourism powerhouse sa rehiyon. And ang ambisyon natin doon, 1 million tourists. Now, we are targeting 10 times that. Ayon sa Pangulo, hindi lang magagandang tanawin ng puhunan ang kailangan. Importante rin ang access sa transportasyon. Kaya inaayos sa mga paliparan at pantalan sa rehiyon. We will make it so that people will travel from abroad directly to Loa, directly to Bohol, directly to CDO, directly to Tacloban. All of these other places that we want to promote as tourist destinations. Ang pagpapaunlad sa airport infrastructure ng bansa, ipinunto rin ng British Chamber of Commerce of the Philippines. Your first gateway to the Philippines is through the airports, and that counts in both ways, arrival and departure. Aminado dyan ang Transportation Department. Well, I agree. Definitely, we really need to improve the airport infrastructure. The current state of the airport is really... Yung airport natin dun sa Bulacan, maganda yun, malaki yun, no? Proyekto yun ng San Miguel. Naki-join force sila sa government natin. Project to ni ni Ramon Ang. So parang yung mga inject na yan yung mga parang magagandang na itutulong sa bansa natin, no? Hindi yan yung mga inject na kinaiinisan natin, no? Lalong-lalo na yung mga nasa government ng China, no? Sila Xi Jinping, tsaka yung PLA nila, no? Yung People's Liberation Army nila at lahat ng kabinete niya, no? Ano tayo doon? Hindi natin gusto yun, no? Pero itong mga negosyante natin dito na halos dugong Pinoy na, ayan, marami rito na talagang malaki na itulong sa Pilipinas na mga although puro incheck pero dito na lumaki, no? O dito na talaga nanirahan. Ayan, kagaya nila Ramon Ang at nila Henry C. At Gokong Ringa kung sa Robinson Atay na may-ari, no? At marami pa namang iba. Huwag lang yung mga may-ari ng Pogo, At yun talaga medyo hindi okay yung mga yun. Marami rin na itutulong yung mga ibang Chinese talaga na nanirahan dito sa atin. Hindi naman lahat galit tayo. Especially yung mga nasa Pilipinas. Okay ang mga yan, lalo na alam na nila kung ano yung mga gali natin, mga Pilipinas. Na nakikibagay din sila, nakikisama. Okay yung mga yun. Not acceptable. Lalo't nasa 50 million passengers per year ang pasahero sa NAIA, kumpara sa capacity nito na 32 million lang dapat. Problema rin ang mga pasilidad ng NAIA, kabilang na ang mga upuang pinamugaran ng surot na nag-viral pa kamakailan lang, air conditioning at power supply, at traffic sa paligid ng paliparan na nakadilismaya sa mga turista. That's the reason why we are embarking on a PPP program with the private sector so that we can implement reforms in the operations of the airport. Umaasa naman ang Tourism Department na sa tulong ng National Tourism Development Plan 2023 to 2028, maisusulong ng gobyerno ang kultura at pagkakakilanlan ng Pilipinas.
Mas paiigtingin daw nila ang pagkakaroon ng kalidad na tourism infrastructure projects, kabilang ang pagtatayo ng dagdag na tourist rest areas sa iba't ibang lugar sa bansa. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. May reunion photoshoot ang K-pop group na 2NE1 para sa kanilang 15th debut anniversary. At Marian Rivera humanga sa mga kumasa sa Marimar Transformation Challenge. Saksi, si Nelson Carlas. Blessing, morning. Matapos ang kaliwat kanan na viral post ni Marian Rivera, ngayon, siya muna ang humanga sa ilang content creators, kagaya ni Zainab Harake, na kumasa sa Marimar Transformation Challenge. Ang co-star ni Marian sa My Guardian Alien na si Christian Antolin, career na career din ang challenge. Marimar! Nakakatuwa na ginagaya nila yung Marimar. Sa iyo naman talaga yung ano nun parang kayo naman ang susunod. Ano kaya ang next dance challenge ni Marian? What's next? Ano ba yung gusto nila? There's a new queen in town. Kinoronahan na bilang bagong Miss USA 2023 ang Filipino-American na si Savannah Gankiewicz. Kasunod ito ng pagbitiw sa posisyon ni Noelia Voigt dahil sa kanyang mental health. Ayon kay Noelia, hindi umano inaksyonan ng Miss USA organization ang reklamo niya tungkol sa toxic work environment at sexual harassment. Nangako naman si Savannah na magiging transparent siya sa kanyang Miss Universe experience. 2NE1 is looking chic. Ang photoshoot na yan ay in celebration of their 15th debut anniversary. Ikinatuwa naman ng kanilang fans na Blackjack ang reunion ng iconic girl group. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Okay, Madam Netizen, hanggang dito na lang muna uli at maraming salamat po sa pagsali niyo sa akin sa panonood ng mga balita at sarit-samot-saring balita to no? Hindi ito yung isang balitaan lang, no? Maraming salamat din sa GMA Integrated News na marami tayong natututunan na lalamang balita sa kanila. At ito po muli, si Tio Paing po ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Thank you po.